Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu min khalqihi wa khaliluh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunay na ang lahat ng pasasalamat at lahat ng papuri ay nauukol lamang kay Allah. Pinapasalamatan natin siya at sa Kanya lamang tayo humihingi ng tulong. Nawa ang kapayapaan at pangangalaga ng ating dakilang lumikha ay mapasa kanyang huling propeta na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa kanyang pamilya at sa lahat ng sumusunod sa tuwid na gabay hanggang sa huling araw. Mga minamahal na kapatid sa pananampalataya, bilang pagpapatuloy ng ating pag-aaral, dalangin natin kay Allah subhanahu wa ta'ala na nawa ay lagi tayong pagkalooban ng karunungan na ating pakikinabangan hindi lang dito sa mundong ito maging sa kabilang buhay. At nawa ay ilayo tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa anumang karunungan na maglalayo sa atin sa kanyang awa. Tulad nung nabanggit po natin ay ipagpapatuloy po natin yung ating pag-aaral. So natapos na natin yung Book of Tahara. Okay? Yung Kitabut Tahara nung mga nakaraang pag-aaral natin. At itutuloy natin siya lang yung ating pag-aaral. Magsisimula naman tayo sa Kitabus Salah o yung Book of Salah. Nga pala mga minamahal na kapatid sa pananampalataya at sa ating mga ginigiliw na taga-subaybay, kung gusto nyo pong mapanood yung ating series o yung buong lecture natin ng Kitabut Tahara o Book of Tahara, pwede nyo po siyang balikan, panood po, maki-share, mag-subscribe na rin kayo dun sa ating YouTube channel o YouTube channel. I-type nyo lang po sa YouTube Abdurrahim Loma at doon nyo mapapanood lahat ng mga lecture natin na may kinalaman sa Book of Tahara. Marami pa rin pong ibang mga lecture na meron doon. At para po masubaybayan nyo pa yung iba pang mga lecture na gagawin natin, please po subscribe na lang doon sa ating YouTube channel. Ulitin ko po, Abdurrahim Loma. Marami tayong mga lecture doon. Inshallah, ipakinabangan natin. So bilang pagpapatuloy po natin ng ating pag-aaral, ang unang tatalakay natin sa Book of Salah ay yung Bab Wujub As-Salawatil Khams. Yung kabanata na kung saan ay pag-uubliga sa 5 beses na pagdarasal o yung pagiging obligado ng 5 beses na pagdarasal. Batid natin na ang sala, ito yung pinakatiyak na mga haligi ng Islam matapos yung tinatawag natin na shahadatain. Ito yung pinakamahalaga actually. Ito yung pinakaunang bagay na dapat matutunan lalo na ng mga bagong Muslim kung paano sila magsasagawa ng sala. At ito ay inobliga ni Allah subhanahu wa ta'ala sa napakaganap, kompleto at buong paglalarawan at pinakamaganda. Sapagkat ang sala ay naglalaman ng maraming iba't ibang uri pa po ng pagsamba na napapaloob mismo doon sa tinatawag natin na sala. Kabilang po doon ay ang tinatawag natin na dhikrullah. Maraming dhikr na napapaloob sa sala. Yung tinatawag natin na tilawatul Quran o yung pagbabasa ng banal na Quran, napapaloob din yun sa sala. Di ba pag tayo sa sala, nagbabasa tayo ng Quran. Yung qiyam, bayna yaday Allah. Sabihin yung pagtayo natin sa harapan ni Allah subhanahu wa ta'ala, naroon din yung ruko, yung sujud, maraming dua, tasbih, takbir. So napapaloob po sa sala ay napakaraming iba't ibang uri ng pagsamba. Ito yung pinakapuno tulad ng binanggit po natin sa lahat ng iba pang mga uri ng pagsamba na badaniyah. Sabihin na kailangan lang natin na kumilos yung mga bahagi ng ating katawan. At walang relihiyon o sharia na dala yung mga naunang propeta at sugo ni Allah subhanahu wa ta'ala maliban na lamang na
pangunahing pagsamba na itinuturo at ginagawa nila ay yung salah. Inubliga ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang propeta na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang pinakahuli sa lahat ng mga sugo at propeta, itong tinatawag natin na salah noong gabi ng Isra at Mi'raj, doon sa kalangitan. At mapapansin niyo po kung gaano kahalaga yung salah, sapagkat yung iba pang mga pagsamba na ginagawa natin sa Islam, like ng pagbibigay ng zakah o ng obligatoryong kawanggawa, ang pag-aayuno kapag buwan ng Ramadan, ang Hajj, ang Jihad, ang Hijab, at iba pang mga napakaraming bagay na inuutos sa atin sa Islam. Ang nangyayari po, si Allah subhanahu wa ta'ala ay nagre-reveal kay Anghel Gabriel, and then yung anghel na yun ay bumababa dito sa lupa at i-reveal naman niya o ipapahayag niya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung mga kautusan ng ating Panginoon. Okay? Maliban sa salah, baliktad, kung saan si Propeta Muhammad alaihi salatu wasallam mismo ang kinuha dito sa lupa at dinala siya doon sa kalangitan, sa ikataas-taasan ng ikapitong kalangitan, at doon sa kanya inubliga yung 5 obligatory na sala. Actually po, nung unang inubliga ang sala, ito ay 50 beses. Subalit sa awa at pagpapala ni Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay ginawa lang na 5 sa maghapon. 5 na obligatory na sala sa maghapon, subalit ang reward nito ay katulad pa rin nung unang inubliga na 50. Ganun kabait si Allah subhanahu wa ta'ala, ganun siya kaawain at ganun siya pagpala sa kanyang mga alipin. Kaya nararapat na talagang bigyan ng pagpapahalaga ng mga Muslim yung kanilang sala o yung pagdarasal, sapagkat ito ay napakahalaga sa mga lahat ng uri ng pagsamba na meron tayo sa Islam. Napakaraming mga ayah sa Quran, mga hadith na nagpapahiwatig ng pagkakaobliga nito, mga gantimpala nito at mga bagay na may kinalaman dito. So batid ng lahat ng Muslim na pangunahing obligasyon niya sa Islam ay ang pagsasagawa ng sala. At sino mang Muslim na itanggi ang pagkakaobliga ng sala ay tunay na naging kafir na o lumabas na siya sa Islam. Ang sala sa wikang Arabic, literal, ay nangangahulugan ng dua o panalangin. Ang sala sa literal na kahulugan nito sa wikang Arabic ay nangangahulugan ng dua. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, wasalli alayhim, meaning ay manalangin ka para sa kanila. At sa Islamikong terminolohiya, ang meaning ng sala ay aqwalun wa af'alun makhsusatun mubtatahatun bitakbir mukhtatamatun bitaslim. Ang sabi ng mga ulama sa Islamikong terminolohiya na pagbibigay nila ng kahulugan, ang sala daw ay mga salita, mga gawa na natatangi, binubuksan sa pamamagitan ng takbir, Allahu Akbar, okay? At isinasara o tinatapos sa pamamagitan ng taslim, yung pagsasabi natin ng Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. So yun ang meaning ng kahulugan o pangkabuang kahulugan ng tinatawag natin na salah. At tulad ng binanggit natin, ito ay inubliga po nung gabi ng Isra at Mi'raj, 5 taon bago mag-hijra o mag-migrate sila Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Madina. 5 obligatory na sala sa buong maghapon kapag pumasok na ang tamang oras nito sa lahat ng Muslim na mukallaf o yung mga Muslim na may pananagutan na sa Islam. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Katotohanan na ang sala o pagdarasal sa mga mananampalataya ay nakatakda sa itinakdang oras. At si Propeta Muhammad SAW, ibinigay niya yung mga takdang oras para dito sa pamamagitan ng kanyang gawa at ng kanyang mga salita SAW. Sabi pa niya Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ. At hindi sila pinagutusan maliban na lamang na sambahin nila si Allah subhanahu wa ta'ala ng wagas sa kanyang pananampalataya. Sila ay mga hunafa, mga taong ganap na sumasamba lang sa
nag-iisang Diyos na si Allah subhanahu wa ta'ala. At inutusan sila na itatago, itayo ang sala. Sa iba pang talata, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, wa aqimus sala kulli ibadiy alladhina amanu yuqimus sala. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, itatago, itayo ninyo ang pagdarasal o ang sala. Sabihin mo sa aking mga alipin ng mga sumasampalataya na isagawa nila ang pagdarasal. So ito ilang laman sa mga aya po na nagpapahiwatig ng pagkakaobliga sa atin ng sala. So sino mang Muslim na nasa sapat na gulang, nasa matinong pag-iisip, na dumating sa kanya yung oras ng sala, obligatory siya na magsagawa ng pagdarasal. Maliban sa mga kababaihan na may regla o kaya dinudugo sa ng panganganak, so hindi obligatory sa kanila ang pagsasala. Sa panahon na sila ay may regla at dinudugo sa ng panganganak, hindi rin nila ito babayaran kapag sila ay luminis na, meaning kapag huminto na yung paglabas ng dugo mula sa kanila. At sa sino man na nawalan ng matinong pag-iisip o nakatulog o nawalan ng malay, ay obligatory niyang bayaran po kapag bumalik na yung kanyang matinong pag-iisip o kapag siya ay nagising na. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, wa aqimis salata li dhikri. At itayo niyo ang pagdarasal bilang pag-alaala sa akin. At sinabi naman ni Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam, man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha idha dhakaraha. Sabi ni Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam, sino man ang makatulugan niya ang sala o nakalimutan niya, ay gawin niya ito o bayaran niya ito kapag ito ay kanya nang naalala. Kapag naalala niya, kapag ibig sabihin pag nagising na at naalala na niya o nakalimutan niya, babayaran niya o gagawin niya yung pagdarasal. Okay? Gayon din po, nararapat sa mga magulang o mga nangangalaga sa kanilang mga maliliit na anak na pag-utusan nila yung mga bata na magsagawa ng sala kapag inabot na o umabot na sa 7 gulang, kahit hindi pa man obligatory sa kanila. Nang sa ganun ay pahalagahan ito ng mga bata, masanay sila at maging kamahal-mahal sa kanila yung pagsamba. Isusulat na dun sa bata na yun yung mga gantimpala o yung reward pati na rin dun sa kanilang mga magulang kapag siya ay nagsala. Ayon sa pangkalahatang sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha. Sino man ang gumawa ng anumang kabutihan, ito ay tutumbasan ni Allah subhanahu wa ta'ala ng 10 mabubuting kabutihan na katulad nito. At sabi ni Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam, nung merong isang babae na iniangat, itinaas niya yung kanyang sanggol o maliit na anak nung panahon na sila ay nag-hajj. Ang sabi ng babae, alihada hajjun, meron po bang hajj o may susulat ba yung hajj para sa batang ito? Sabi niya alayhi salatu wasalam, na'am, walaki ajrun. Yes, sabi niya, at ikaw ay may gantimpala diyan. So nararapat sa mga magulang na turuan at utusan yung kanilang mga anak ng mga bagay na may kinalaman sa sala at mga bagay na may kinalaman sa tahara. Gayon din po na obligado sa mga magulang na paluin, disiplinahin yung kanilang mga anak kapag nagpapabaya pa rin sila sa sala kapag umabot na sa 10 taon. Okay? Ayon sa sinabi ni Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam, murru awladakum bis salah. Utusan ninyo, sabi niya, ninyong mga anak na magsala. Wahum abna'u 7 sinin. Kung sila ay umabot na sa 7 gulang. Wadribuhum alayha li 10. At paluin nyo na sila kapag inabot na nila yung 10 gulang at hindi pa rin sila nagsasagawa ng sala o pinapabayaan yung sala. Wa farriqu bainahum fil madaji'. At paghiwalayin nyo na sila sa kanilang mga higaan. Kailan? Kapag dumating na sa 10 gulang. Tinutukoy rin yung babae at lalaki. So kapag umabot na ng 10 taong gulang ng ating mga anak, dapat magkakahiwalay na sila ng higaan o ng tulugan kapag umabot na ng 10 taon. Gayon din po mga minamahal na kapatid sa pananampalataya, hindi nararapat na ipahuli ang sala sa takdang oras nito. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Katotohanan na ang sala para sa mga mananampalataya ay isinasagawa sa itinakdang oras para dito. So merong natatanging oras sa bawat sala. Hindi nararapat na ito ay ipahuli sa sino man na hindi naman pinapahintulutan na ito ay pagsamahin. Tinutukoy natin yung mga o pagsabayin, tinutukoy natin yung mga naglalakbay kasi po pwede nilang ipahuli yung duhur hanggang sa huling oras ng
Asr at pwede nilang ipahuli yung Maghrib hanggang sa huling oras ng Isya. Yun ay pwede lang po sa mga taong naglalakbay. Ano po? Samantalang yung mga taong ipinahuhuli yung mga pang umaga o pang araw na sala sa gabi, o kaya yung mga panggabi na sala na ipinahuhuli hanggang sumikat na yung araw o hanggang mag-umaga na. Gayon din naman, marami sa mga Muslim na ipinapahuli yung Salatul Fajr na mataas na yung araw. Hindi po ipinahihintulot ang lahat ng ito sa anumang pagkakataon. Kahit kung ikaw ay nasa state of janaba pa, kahit ikaw ay mayroong najasa o dumi sa katawan, dumi-ihi sa iyong damit o anumang bahagi ng ating katawan o isinusuot, ano po, sa halip ay magsasala siya ayon sa kanyang kalagayan. Ulitin natin, hindi po pwedeng ipahuli ang sala sa oras nito. Kahit ikaw pa ay janaba, meaning nagtalik yung mag-asawa o kaya ay nilabasan ng sperm habang natutulog, o kaya ay merong najasa, nadampian ng dumi o ng ihi yung kanyang damit o yung kanyang katawan, magsala siya ayon sa kanyang kalagayan. Magsala siya ayon sa kanyang kalagayan, huwag niyang palalampasin yung oras. At makikita niyo po sa ilan sa mga mangmang sa mga batas ng Islam, lalo na yung mga may sakit o karamdaman na nasa ospital at nakahiga din sa kanilang higaan sa loob ng ospital. Halimbawa, hindi nila kayang gumalaw, hindi nila kayang bumaba, hindi nila kayang magpalit ng kanilang damit, hindi nila kayang maghugas. Hindi naman lahat ng ospital ay pinapahintulutan na mayroong kasama palagi, lalo na dito sa Kingdom of Saudi Arabia. So, yung iba na sabihin natin na masyadong malala yung sakit, hindi makatayo, walang marahil yung iba, wala rin buhangin na po pwede siyang magtayamum. Ang sinasabi nila, hindi nagsasala, no? Hindi sila nagsasala. Ang katwiran nila, saan na lang daw sila magsasala o babayaran nila yung maraming araw, maybe linggo, maybe abutin ng buwan na nakaratay doon sa ospital, at ang sabi, ang katwiran, saan na lang sila magsasala o babayaran kapag sila ay magaling na at nakauwi na sa kanilang mga tahanan na malinis na yung kanilang katawan. Uulitin ko po, mali po yung ganong katwiran at yung ganong gawain. Ang pananaw ng ating mga scholar at ang kanilang katuruan na kapag ang tao ay mayroong karamdaman o mayroong kalagayan na hindi niya kayang magwudu, hindi niya kayang magtayamum, halimbawa, hindi niya kayang palitan yung kanyang damit na nabahiran halimbawa ng najasa o yung kanyang katawan, ang rule, magsala siya ayon sa kanyang kalagayan. Magsala siya ayon sa kanyang kalagayan, kahit marumi pa siya, kahit hindi pa siya nagwudu o nagtayamum, wag niyang palalagpasin yung oras na matatapos na yung oras ng napakaraming sala na hindi siya nagsasala. Sa halip ay magsala siya ayon sa kanyang kalagayan, kahit pa hindi siya nakaharap sa kibla. Kahit hindi siya nakaharap sa kibla at hindi niya magawa yung mga movement o mga kilos at galaw sa sala. Ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, fattaqullaha mastata'tum. Matakot kayo kay Allah. Gampanan ninyo yung inyong mga obligasyon sa Kanya sa abot ng inyong makakaya. So, ito po yung rule na ibinigay ng mga ulama na kahit wala siyang tahara o kalinisan, huwag niya palalagpasin yung sala, at inshallah yung sala niya ay tama pa rin. Wallahu ta'ala a'lam. Gayun din naman mga minamahal na kapatid sa Islam, mahalagang paalala po ko na una sa akin at sa inyo, sino man na iwanan ang sala, sino man na mag-iwan ng sala nang dahil sa kapabayaan o dahil sa katamaran, subalit alam niya na ito ay obligatory sa kanya, ay naging kafir na. Kahit sinasabi pa ng Muslim na alam ko na obligatory sa akin o sa bawat Muslim ang sala, pero hindi siya nagsasala dahil sa kapabayaan o dahil sa katamaran, ang pinakatamang pananaw na ibinigay ng ating mga dakilang scholar tungkol sa issue na to, na sino man na mag-iwan ng sala dahil sa kapabayaan o dahil sa katamaran ay naging kafir na. Lumabas na siya sa Islam. Okay? Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ito yung hadith, ito yung ating katibayan na sila ay lumabas na sa Islam o naging kafir na.
Sabi niya alayhi salatu wasalam, bainar rajuli wa bainash syirki wal kufri tarkus salah. Ang namamagitan, sabi niya, sa pagitan ng lalaki at ng shirk at ng kufur ay ang pag-iwan sa sala. Meaning, sino man na Muslim na iwanan yung sala, pumasok na siya sa kufur at sa shirk. Malinaw yung isang hadith, sabi niya alayhi salatu wasalam, al-ahdu alladhi bainana wa bainahumus salah, faman tarakaha faqad kafar. Yung kasunduan sa pagitan natin at sa pagitan nila ay ang sala. Sino man Muslim na mag-iwan ng sala ay naging kafir na. Nakakatakot po, mapanganib na bagay, kaya kailangan na pag-ingatan ng mga Muslim. Subhanallah, napakarami pa namang Muslim na nagpapabaya ngayon sa sala. At sabi ng mga ulama na sino mang Muslim na nagpapabaya sa sala, hindi nga siya nararapat na batiin ng salam. Hindi po pwedeng tugunan yung kanilang mga paanyaya hanggang sa sila ay magtauba, magbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala at magsala. Sapagkat ang sala ay haligi ng Islam, haligi ng kanyang pananampalataya. Ito yung bagay na maghihiwalay sa pagitan ng Muslim at sa pagitan ng kafir. So kahit ano pa daw ang gawin na kabutihan ng isang alipin, okay, kung siya naman ay pabaya sa sala, hindi niya yung pakikinabangan hanggat siya ay nagpapabaya sa sala. Nas'alullaha as-salama wal afiyah. Dalangin natin kay Allah subhanahu wa ta'ala na nawa ay iligtas tayo, ilayo tayo rito at lagi niyo tayong pangalagaan, na nawa ay maitayo natin ng sala na naayon sa kagustuhan ng ating Panginoon na si Allah subhanahu wa ta'ala, na itinuro naman sa atin ng kanyang propeta na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muli po, bago tayo mag-hiwa-hiwalay sa aralin na to, maki-subscribe po, maki-share yung ating mga lecture. Maki-type na lang po doon sa inyong YouTube, sa YouTube, yung ating channel po, para masubaybayan nyo pa yung mga darating natin na iba pang mga lecture at mapanood nyo yung mga buong series ng mga nakaraan nating pag-aaral. I-type nyo lang po Abdurrahim Loma. Sa inyo po yung channel na yan, para sa inyo po. At gantimpalaan nawa kayo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.